At kuha tayo ng update sa epekto ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao mula kay Civil Defense Deputy Administrator or Administration, Assistant Secretary Bernardo Rafaelito Alejandro Difort. Magandang umaga po. Yes, Igan. Good morning. Magandang umaga. Ano na po ang huling bilang ng mga nasawit na sugatan sa lindol sa Mindanao? Oo, as of kagabi, 6 o'clock hanggang midnight, hindi pa po nagbago ito. 45 pa po ang reported na nasawi or patay dito sa lindol. And meron pong 630 individuals na reported injured at meron po tayong mga reported na missing na halos umaabot na 17. But again, we are still validating kasi meron pa kaming nare-receive na mga additional reports na may dagdag pang mga numero dito, no? Lalo na sa San Jose Abad Santos at saka sa Glan. Opo, saan ho yung pinaka naapektuhan doon sa bilang na maraming mga naging biktima? Ang ating medyo marami po ay sa Glan po na maraming biktima sa Region 12 and then of course sa General Santos City and then sa Jose Abad Santos na meron pong reported na mga missing doon at may mga patay and that includes Sarangani po sa Davao Occidental. Opo, ilang pamilya at individual na po ang nananatili ngayon sa evacuation center sa ASEC? Opo, meron na po tayong 3,633 families na nasa 31 evacuation centers po as of kagabi, no? But again, tinitingnan natin ito at binabalidate at tuloy-tuloy naman ang ating pagbibigay ayuda dito sa mga pamilyang apektado. May estimate projection na po ba halaga ng pinsala ng lindol sa Mindanao? Oo, meron tayong initial 562.8 million sa damage infrastructure pa lang po yan. Ongoing pa po yung ibang tinitingnan natin kasi marami pa pong mga road networks na apektado. Initial report 29 roads at saka may 11 bridges but marami pa pong pumapasok as we speak po. Yung ating airport sa Jensan ay sirado pa po at hopefully today mag-resume ang commercial hanggang bukas po. Sa agrikultura po? Sa agriculture, wala pa pong pumapasok but yung ating DA po at kasama mga LGUs ay umiikot at tinitingnan yung extent ng damage sa agriculture sector natin. Asik Alejandro, nabanggit nyo yung nasirang kalsada at tulay dahil sa lindol. Paano matitiyak na maibibigay yung tulong ng gobyerno kung may mga lugar na isolated po? Oo, ito nga with the DPWH, si SecWin sa utos na rin ni Pangulong Marcos ay tuloy-tuloy na ma-restore itong mga major networks doon, lalo na yung papuntang Glan. Kasi yung Glan po medyo hirap papunta doon, kaya kailangan natin mag-mobilize ng helicopters and sea vessels from the Coast Guard and the Navy para maghatid tulong. But we were assured kagabi na hanggang ngayong umaga baka pwede na lang daanan yung highway natin papuntang Glan. May nadagdag ba sa nagdeklara ng state of emergency? Wala pa po. Yung mga major cities pa po but we expect more to come. Kasi halos umaabot na po na 7,866 houses po or close to 1,596 dyan ay totally damaged. So tuloy-tuloy po ang ating pag-assess at yung tulong na binibigay natin. Maraming salamat, ASEC Bernardo Alejandro Difort. Ingat po kayo. Yes, Igan. Maraming salamat po at magandang umaga sa ating lahat.